Consequences of the fall and the covering of grace. Why covering? Kasi meron tayo ditong i-expose. Marami nang nakakalam nito yung covering dito. May dalawang klaseng covering kasi dito sa Bible ng chapter 3 ng Genesis. So ito ay 10. Are you ready? Sa loob ng 30 minutes tapusin natin tong or less than 30 minutes tapusin natin tong 10. The fall pa rin tayo. Lesson number 4 under ng module number 2, the corruption. The consequences of the fall from sin and the covering of grace. In Genesis chapter 3 verse 14 to 24. Roman numeral number 1, the confrontation by God. So kinonfront na ngayon ni God itong si Adan at si Eva. Sabi dito sa Bible, then man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. Mark the word walking. Ito yung verse na nagko-confirm that before the sin or before ito nga before the sin it is confirmed that God is walking with man. God is walking with man. Diba? Pero nung dumating na yung sin, man must walk with God. Tama po ba o mali? So confirm, yun yung kaibahan nun. And si Enoch, ganun din. And Enoch walk with God. O, di ba? Walk with God. Wala kang mababasa na God walk with man. Wala sa Bible. Maliban dito. That God was walking in the garden. Sa tingin nyo, tama o mali? Literal or figurative? Ibig sabihin, literal na kasama talaga nila yung presence ni Lord doon na nakakapaglakad siya, may paa, o hindi? Yan. Tingin nyo. Sige, usap tayo. Sabi ni Brother Allen, literal. Wala namang mali kahit literal o hindi. Pero maganda rin sabihin natin kung ano yung ano natin. Na that God walked with man. Yan. May angel nga, di ba? May angel nga nandun nakabantay. Ibig sabihin, naging visible sila, nakita sila, naghinarang. Possible na literal. Possible din na figurative because God is a spirit. Unless, kung maniniwala ka na itong God na tinutukoy dito ay yung pinag-aralan natin sa Systematic Theology 3. So nga pala, yung mga gustong manood ng Systematic Theology 3, libre naman panoorin yan sa ating YouTube channel. Napakaganda ng Systematic Theology 3. Mag-iiba ang pananaw mo sa mga angels. So sa angelology, may tinatawag tayo na theophany at saka Christophany. Natalakay natin yan sa angelology. Pero actually sa theology proper dapat talaga 'yon binabanggit mga uh, characteristics ni God as a person. Theophany means ang Diyos ay nagiging animong tao. Christophany means si Jesus Christ sa Old Testament, before siya nag-incarnate, nagkaroon ng karne o laman, nagpapakita siya na literal na nakikita talaga o visible. Theophany. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, literal man o figurative, mahalaga, God is walking with man. Ibig sabihin, immediate yung presence ng Lord. Nandoon. Manifested yung presence ng Lord. Talaga nandoon. Marahil, naramdaman din ng Lord yung disconnection. And nagkaroon ng tinatawag na heavenly hunt. Despite their sin, God seeks out Adam and Eve. Ang tanong kasi ni God where are you? Saan ka? So, despite their sin, God seeks out
Adam and Eve. So, demonstrating His grace and initiating the confrontation. Kaya pag may confrontation, maganda mag-initiate. Initiate. So, God always takes the first step towards reconciliation with humanity. Kaya mapalad yung mga taong peacemaker. Marunong sila makipag-reconcile. Sila yung unang kumikilos. May blessing doon. Sabi nga sa Beatitudes, Matthew chapter 5, Blessed are those who are peacemaker because they will be called sons of God. Amen? So peacemaker. Dito pa lang, marahil yung nagsalitang ito ay isang peacemaker. Possible he is the Prince of Peace at that time. But Adam and Eve hide in humiliation. So they are hiding in humiliation. So Adam and Eve who once enjoyed unbroken fellowship with God, ay ang sarap, makain tayo, parang hubad ka ata. Yan, kain pa rin sila. Oo, parang hubad ka din. Lawson kayo. Wala, natakot, nagtago sila ngayon. Kuha sila ngayon ng mga dahon. Wala, hubad ako. Baka makita sa akin. So Adam and Eve once enjoyed unbroken fellowship with God. Now hide in shame and fear because of their disobedience. Sin drives us to avoid God's presence. Kaya yung mga taong magugulatin, maliban sa mataas ang stimulus ng kanilang cells, kung hindi sila sanay or hindi kasanay sila na magugulatin, ikalawang factor na pwedeng magugulatin sila o one factor ay may tinatago yan na kasalanan. Totoo yun. Psychological Psychological. Kapag biglang pumasok ka na ganun, may ginagawang mali, magugulat. Kaya ang tao psychologically na magugulatin, kung hindi naman talaga mataas yung stimulus niya or wala namang bagay na mali. Maliban yung mga taong mali-mali talaga yung magugulatin na ganun. Pero yun nga, may mga nagugulat na tao or natatakot, nagtatago na may ginagawa kasi hindi maganda. Kaya sabi nga nung iba, yung mga kabataang may ginagawang mali. Saan sila pumupunta? Sa KKKK, di ba? Kadulo-duluhang, kasulok-sulukang, kadilim-dilimang kinalalagyan. Yun. Yun ang ginagawa. Noon, sa sinihan, may mga ganyan, di ba? Kadulo-duluhang, kasulok-sulukang. Yun yung mga ginagawa ng Ba't mo alam, pastor? Ganun din ba ginawa mo? Biyaya ni Lord. So next, heartfelt inquiry. Even when we sin, God pursues us. Yun ang positive doon. Amen? Kahit nagkamali tayo, siya pa rin nagpo-pursue. Sabi nga ni Sandy Patti, it's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love embracing me away, embracing the worst in me. O, di ba ang ganda? Embracing the worst in me. Sinong magaling diyan kumanta? Kantahin nyo nga. Mother ko kasi grade 3 ako, grade 4, grade 6. Yun ang palagi yung kinakanta sa sa school. Sandy Patti, Stubborn Love. Napakaganda. Research nyo. Pakinggan nyo. Napakagandang kanta. It's your stubborn love that never let go, let go of me. Yeah. Basta yun na yun. Magigitara na lang ako, hindi nakakanta. Hindi ko na ulitin to, sorry. Basta ang ganda ng kanta yung nakakaiyak. If kung maintindihan lang talaga natin. Sino nakakalam nung kantang yun? Uh, Kanta nga. Sige nga, Sister Jennifer. So, tuloy tayo. So, even when we sin, God pursues us, not to condemn, but to bring us back into fellowship. So, his question, where are you? Is not about location, but a call of self-examination. Kaya meron akong ginawa dito, another sermon, o kaya ano na naman ito. Anong song po yun? Sabi ni si Johanna May. Stubborn Love. Oo, Stubborn Love. Sandy Patti. Sandy
Yung patty niya, P-A-T-T-I. Ang alam ko basta. Ang Sandy niya, S-A-N-D-I ata. Tas P-A-T-T-I. Ewan ko, hindi ko na matandaan. Yun yung cassette tape pa noon. Ay, nakita ko, Stubborn Love. Pero, hindi ata lumitaw yung Sandy Patty. Kaya na lang ibang, ibang Stubborn Love naman ang nandito. Iba nang lumalabas. Gospel song yun So, ito po, Pursuit of the Divine. Kaya, bakit nagtanong si Lord, where are you? Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun na limitado ang pag-iisip ni Lord na may mga bagay na hindi siya nakikita? Ibig sabihin ba hindi niya alam kung nasa si Adan at Eva kung bakit siya nagtatanong? Yan. Limitado ba ang Diyos kaya siya nagtatanong? May mga may mga hindi niya alam na sagot kung bakit ba siya nagtatanong. Kasi pag sinabi mong tanong ay, hindi mo alam ang sagot. So, yun. So ito, may 7 reasons why the omnipotent God asked Adam, where are you? Bakit nga ba niya sinabi? So itong 7 na ito, pwede nyo ng pang Sunday school, pwede pang preaching na rin. The pursuit of the divine or the the divine's pursuit. Yung divine na yun, si God, siya yung naghanap, siya yung humabol. So unang reason, desire for divine's connection. God seeks Adam to foster a personal relationship, inviting communication and reconnection. Kasi na-disconnect Parang naging busy na sila. Parang bigla na lang, nung una intimate kami, parang may umagaw sa heart ko sa kanya. Close kami noon pero parang iba na yung palagi niyang, masaya na siya doon, hindi na siya masaya sa akin. So, nasan ka? Parang may hinahanap ang Lord and He wanted to be connected again. Ikalawa, desire for deep reflection. God's question encourages Adam to contemplate his action and consequences of his sin, prompting self-examination. Halimbawa, yung anak natin, alam natin yung mali niyang ginawa, pero tatanungin mo siya ulit, bakit mo ginawa yan? Anong ginawa mo? O, di ba? Kasi gusto mo siyang paaminin. Alam mo na yung kwento na mali siya at yung maling ginawa niya, pero tinatanong mo pa rin, hindi ibig sabihin na hindi mo alam. Kundi nais mo lang na magkaroon siya ng reflection na kapag sinabi niya, magkakaroon siya ng self-examination sa sarili niya na ito po ang ginawa ko. Number 3, display of devoted love. The act of seeking demonstrates God's unwavering love and concern for humanity, showing that He does not abandon His creation. May pakialam siya, kaya siya nagtatanong. 'Di ba? Maraming tao, kapag hindi niya nagtatanong sa'yo, saan ka na naman galing? Ano naman ginawa mo? Pag magtaka ka, pag palagi ka nalang gabing dumarating, tas hindi ka na tinatanong ng ganon, wala nang love yan. Nasawa na yan. Parang gasgas na, manhid na. Baka hindi ka na yan love. O, di ba? Tama o mali? Kaya minsan, kung bakit ikaw ay may pakialam sa anak mo, minsan tinatanong mo din yung magulang mo. Kung bakit ka nagtatanong, kasi may pakialam ka, may care ka, may paki ka. Di ba? So that is a devotion of love. But yung tanong na yon, hindi yung sobrang pakialamero naman, no? Kundi pagpapakita lang talaga na may concern ka kasi kung bakit ka nagtatanong. Number 4, dignity in decision making. By seeking Adam, kung bakit niya sinabing, where are you? God respects the free will He granted. Nirespeto niya kasi, inviting him to take responsibility for his choices without coercion. Hindi para pilitin siya na gawin yung bagay na gusto niyang ipilit. Yun yung ibig sabihin ng coercion. Again, sa will ng taong yun. Parang extortion type. Hindi ganun si Lord Kung bakit patanong yung ginawa niya, kasi binigyan niya ng karapatan na piliin na pumili yung tao. Sobrang makapangyarihan ng free will ay mismo ang Lord ayaw niyang baliin yung free will niya yan. So,
That's the dignity in decision making. And number 5, drive for dynamic restoration. So God's pursuit aims to restore Adam and Eve to a right relationship ulit, offering forgiveness and healing. Oh, meron bang ganun? Nag-offer ba si God ng forgiveness at saka healing? Parang wala. O, di ba? Parang wala. Pero mamaya tutukuyin natin, meron. So may dynamic restoration kung bakit niya gustong o kung bakit niya tinawag si Adam and Eve ng where are you? Bakit tinanong? And number 6, demonstration for disciples. So this divine inquiry establishes a pattern for how God engages with humanity, emphasizing his consistent pursuit of the lost. Para tayo din, ganun din gawin natin. Hanapin din natin sila. Amen? Para may pakialam din tayo sa kaluluwa nilang papunta sa impyerno. Kahit sabihin mo, bumibili lang yan sa palengke o nagtitinda sa palengke. Pwede nating tanungin na, kamusta po kayo? Ganito po. Gaano po ba kaimportante sa inyo ang buhay spiritual? O, di ba? So, may magagaling na tao talaga na in every conversation, naisisingit nila si Lord. Intindi. Iba talaga yung may ganong gift. Yan na yung mga may gift ng yung evangelist. Kumbaga sa fivefold ministry, yun talaga yung major gift nila na sa fivefold. Yung tipong nag-outing na nga silang pamilya para meron silang time sa isa't isa. Hindi niya natiis yung naglilinis o kaya yung tao nandun sa katabi ng cottage. Siniran pa rin, o di ba? Kaya sa kanila, sa mga evangelist, walang pahi-pahinga pag share opportunity. Ganon. Ganon kasi si Jesus. Ganon kasi si Father. Dito sa Old Testament pa lang, where are you? Pag may nawawala, may pakialam siya. Gusto niyang iayos. Kung kaya pang isave, isave. Amen? So, demonstration niya ng discipleship hanggang ngayon. Pattern ng church noon. And diligence for development. By asking where Adam is, yung salitang where are you, God creates a teachable moment. Gusto niyang turuan si Adam. Eh. Ang problema si Adam, hindi pa siya natuto agad. Bakit? Paano kaya kung sinabing sino ang kumain? Nasaan kayo? Bakit nyo kinain? Ang sagot agad ni Adam, ito kasing babae binigay mo. Siya kasi eh. So, di ba? May play na agad ng passing the baton. Yung kasalanan, pinapasa na sa iba. So, noon pa lang ay uso na yung pasahan ng kasalanan. And paano kaya? Isipin nyo mabuti. Kung nung tinanong siya na, Adan, nasan ka? Kung ang sinabi niya kaya, Lord, patawad po. Nagkasala po ako. Nagsisisi po ako. Oh, ganda siguro ng kwento, no? Tama o mali? Paano kaya kung ganun? Ano kaya ang posibleng nangyari? Ano kaya ang ano kaya ang ginawa ni Lord kung ganun ang response ni Adam sa tanong na where are you? Kasi ang where are you, ang response sa ito kasing babae. Sabi naman ng babae, ito kasing satanas na to. Sige nga, bigyan ko kayo ng time. Isip-isip. Kung nagsisi agad si Adan nung panahon na yun, ano kayang pwedeng mangyari? Yan. So kung ano man yun, maraming posibleng bagay. Pwedeng pinatawad siya on the spot. Pwedeng niligtas siya agad on the spot. Diba? Pwedeng nanatili pa sa sa Garden of Eden. Hindi na sana inarangan. Tapos kinulong na agad si Satanas. Oh, naging repentant. Sabi ko sa iyo eh. Oh. Ikaw kasi, pero wala eh. Walang lumabas na ganun. Sisi agad. So maraming ganyan. Pag may kasalanan ng tao, ibinabato natin sa iba yung sisi. Instead na sabihin natin, pasensya po, nagkamali ako. Hahanap tayo ng ibang pagbabatuhan ng bigat instead na akuin natin yung responsibility.
that we are culpable of these consequences that we have made, mga decision na mali. May consequence, yes. Agad, namatay na agad nun. Kaya nga, hindi siya tatanungin kung hindi na-cut off yung fellowship. Cut off agad. Consequence agad. Tama po. Patatawarin. Tama po yan. Walang fall of man. Possible. Wala siguro. Yan. Number 2, confession of sin. I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Yun ang sagot ni Adam. So, inadmit niya yung admission ng fear. Adam acknowledged his fear, which is the immediate result of sin. Fear replaced the peace and confidence they once had in God's presence. Hindi ka matatakot kung peaceful ka eh. Tama o mali? Walang takot pag peaceful. So, ibig sabihin, hindi na siya at peace nung panahon na yun. Kaya nagkaroon ng fear. That means, yung presence ni Lord, napaka-peaceful. At the point na naniwala siya kay Eve, at si Eve na naniwala kay Satan and kinain niya yon, nawala talaga sa kanila yung presence ni Lord, which is the life-giving spirit, yung Holy Spirit. And second, admission of nakedness. Adam's awareness of his nakedness reveals the inner sense of guilt and exposure that sin brings. So sin strips us from our innocence and leave us feeling vulnerable. And in application, sin exposes us before God and ourselves. So we can try to cover our guilt. Kumuha sila ng mga fig leaves, yung dahon ng puno ng igos, and tatakpan nila yung kasalanan nila, pero hindi natin mapagtatakpan yung mata ng Panginoon. Confession is the first step toward restoration. Amen po ba? So, nag-confess naman siya na inadmit niya na siya ay natatakot. Number 3, confrontation with the truth. And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" So, yung question na yan, ulitin ko, parang yung sa salitang "where are you?" na hindi ibig sabihin ng tanong na yan ay hindi niya alam ang sagot. So, God's grasp of knowledge, God already knows the answer, but asked the question to draw Adam into accountability. And God's question are not for his benefit. Ang question niya, para sa benepisyo natin. Amen? So, number 2, glaring exposure of disobedience. The moment Adam admits his fear and shame, God points to the root cause ng disobedience. Pinopoint niya na agad, nililid niya kung saan talaga nagkamali. So the confrontation brings Adam face to face with the truth of his rebellion. Guilty. And the gracious application, God confronts us with the truth, not to condemn, but to bring us into temptation, that we must acknowledge the root of our sin to be healed. Kaya nga sabi nila, kapag meron kang sakit, hindi ka gagaling kung it's either hindi ka inom ng gamot or hindi ka magpapatingin sa doktor. At yung doktor na yun, gusto niyang makita kung ano yung sakit mo. O, halimbawa na lang, isa sa pinaka nakakahiyang sakit, almoranas. Hindi ka pwedeng mahihiya ka sa doktor na ayaw mo ipakita yung sakit na yun. Talagang papakita mo. O, di ba? Kahit yung halimbawa, pag buntis ka, kailangan manganganak ka, hindi mo pwedeng sa OB-GYN mo, hindi mo pwedeng hindi ipapakita yung private part mo. Talaga ipapakita mo 'yon. Kasi kung saan alam mong may sakit, hindi ka gagaling doon kung hindi mo i-open up sa taong may solusyon o may dala ng solusyon na 'yon. Na may dala ng solusyon sa problema na 'yon. Amen. At ganoon din kay Jesus. Every time na meron tayong problema, may mga baggage tayo, luggage na nagpapabigat sa atin, kasalanan, ang sarap lapitan talaga ni Jesus. Amen? Sino sa inyo yung adik lumapit kay Jesus? Sarap makipag-usap sa Panginoon. Ang sarap uh, makipag-fellowship sa Holy Spirit, sa presence ng Lord. Every time you worship, even you're alone, nasa biyahe ka man, nagugas ka ng pinggan, ako nagda-drive, ganun.
And kahit naggagawa ko na nitong PowerPoint, merong worship song sa background, ganun. I worship the Lord. Kaya ang sarap mahihil tayo kapag sinasabi natin yung mga mali natin. So, ako, mayroon akong isang pagkakamali na 5 taon kong tinago. Pero inopen ko siya. Bakit? Kasi naniniwala ako sa salita ng Diyos na sinasabi doon that those who cover sin will not prosper. Sino nakakaalam kung saan verse yun? Those who cover their sin shall not prosper. Proverbs, Proverbs. Psalm. Proverbs, ano? Yan. Proverbs 28:13. Ito ang sabi niya. Amen. Babasahin ko. He who cover his sin will not prosper, but whoever confess and forsake them will have mercy. Amen? Yung mga taong nagtatago ng kasalanan, hindi yan pagpapalain, hindi yan yayaman, hindi yan, yung prosper, hindi lang naman material. Yung yaman, hindi naman material ang tinutukoy. Kayamanan din yung relationship. Hindi kayo magiging healthy sa relationship na yan pag may tinatago. Ganon din kay Lord. So, i-open up lang natin sa Panginoon and we repent. So, nung nag-decide ako na aminin ko na nagkasala ako, lalo akong pinagpala ni Lord. Bagamat may consequence na may mga taong hindi na naniwala sa akin or nasira ko yung tiwala nila. Pero at that point, nagkaroon din ng big leap of faith and breakthrough sa life ko. Kasi isa sa mga hindrance talaga ng blessing, yung magkaroon ka ng tinatagong kasalanan. Amen? So dito sa Hamartiology, if you want to be free, if you want, kung gusto mong lumaya, kung gusto mong mawala yung stronghold mo, kung gusto mo na ng breakthrough sa life mo, isurrender mo ang life mo buong buo sa Panginoon. Amen? So glory to God. And number 4, culpability avoided. Yung faulty ng blame shifting, ito na yung nangyari. The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. So, faulty blame shifting yon. Adam blames both Eve and indirectly blames God for his sin. Ikaw kasi binigay mo tong babae. Kung di mo sa kanila binigyan babae, hindi ako magkakasala. Pero yung pati si Lord dinamay. Di ba? So, failure to face sin. By refusing to his own actions, Adam misses the opportunity of immediate repentance and forgiveness. Sin leads us to excuse our behavior rather than confess it. That's a problem. And number 3, fruitful application natin, blame shifting is a common human response to sin. But healing and forgiveness begin when we take personal responsibility for our choices. And concession by Eve, ang sabi naman ni Eve, and the Lord said to the woman, what is it you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate it. Yun naman ang sabi niya. So, confession of deception. Eve admits to being deceived by the serpent. Inadmit naman niya. And he recognized that she was led astray, na nalinlang siya. Though she confesses the deception, she still passes the blame. Katulad din ng ginawa ni Adam. Kaya, ang leader, kapag may ginawa kang mali, gagayahin ka ding mali. Yung mali na ginawa mo, pwede pala yung ganun ah. Ganun nga rin ang gawin ko pag ako tinanong, habang tinatanong pa si Adam at yun ang sagot niya, nagkaroon siya na idea. Ganun pala. Ganun din gagawin ko. O, tinanong na siya, o ikaw babae, ba't mo kinain? Ito kasi. Nagets nyo? So, ang tawag dyan ay leadership modeling. At kapag mali ang modeling natin sa leadership, mali din ang gagayahin ng ating tagasunod. And Adam is the lead. Siya yung head. Siya yung may dominion dito sa Garden of Eden. Siya yung merong responsibility that he must dress it and keep it. So, pagandahin yung Garden of Eden. Pangalanan lahat ng hayop. Pero, sa ginawa niyang yon, nag-model siya ng hindi maganda and ginaya siya ng mali rin. Then the crucial application, while external influences can tempt us, we are ultimately responsible for our decisions. So sin begins with deception.
but is carried out through our own action. So the curse pronounced, number 6, Genesis 3:14 to 19. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, at dahil dyan na ginawa nyo, ayan na, may pronounce na ng curse. So serpent curse, Genesis 3:14 to 15. So crawling and conflict ang binigay sa serpent. The serpent is condemned to crawl on its belly, symbolizing humiliation. So God declares enmity between the serpent and the woman's offspring. Yun na yung sinasabi natin na sa Genesis chapter 3 verse 15 na proto-evangelion. And foreshadowing the cosmic conflict between Satan and humanity. And even through Jesus' victory over Satan, yung crushing of the head. It is the proto-evangelium in Genesis chapter 3 verse 15. Foretells the coming Savior who will crush the serpent's head, signifying Jesus will ultimately have a victory over Satan. Amen? So the curse illustrates the consequence of sin. But it also highlights God's promise of redemption through Christ. Ang galing nga ng Lord eh. Nagpo-pronounce siya ng kasalanan ay ng sumpa sa bunga ng kasalanan, but still sa habag niya sa tao, nag-pronounce din siya ng solusyon. Amen. Ang galing ano? Talagang grabe si Lord, magmahal. So, the woman's curse. The Lord said to the serpent, yun nga, and sa babae naman, ikaw babae. Yan na nga, sinabihan na mahirapan siya mga anak. So, childbearing and chaos. The woman is cursed with increased. Increase ano? Pain, childbirth. And it symbolized the suffering stemming from sin. And complicated relationship also with her desire will be for her husband and he will rule over her. So indicating the brokenness and conflict that sin introduces into relationship. So sin not only alienates us from God, but also distorts the harmony within human relationship. Kasama din na kung bakit nag-aaway-away mga tao, mga mag-asawa, naghihiwalay. It is because of sin that was passed upon from then up to now. Ang man's curse naman o sumpa sa lalaki, curse, toil, and death. Maghihirap siya sa lupa. Adam's labor become burdensome and the ground is cursed. Sin leads to physical death as Adam will return to the dust from which he was created. Crisis of labor. The once fruitful earth now produces thorns and thistles, reflecting the frustration and futility of life apart from God. Kaya possible talaga na hindi kailangan ng nature i-defend ang kanilang sarili. Kaya possible na walang kahit isang tinik ang mga halaman noon. Kasi naging matinik lang sila para i-depensahan nila ang kanilang sarili at ang kagandahan ng mga bagay laban sa mga mapagsamantalang tao o kaya mga hayop. Dahil mismo ang mga hayop naging mailap. Di ba? Ganun din. So, crisis of labor, the once fruitful earth na produce thorns and thistles, reflecting the frustration and futility of life apart from God. Then sin results decay and death. Yet God's grace offers the promise of eternal life through Christ. So ang pinaka-assignment nyo, first assignment ito sa Genesis 1 to 11, bakit tinawag na proto-evangelion or proto-evangel ang Genesis chapter 3 verse 15? That says, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel." So ayan, screenshot nyo ito. And ayusin ko na lang din tong PowerPoint ko para ma-send ko rin ito sa group chat at ma-access nyo po. Pwede nyong balik-balikan. Number 7, the covering by God. So, si Adam and Eve, they sew or nagtahi sila, they sewed fig leaves together and made themselves apron. Apron lang, pantakip. So, yung fig leaf na yon, that is the insufficiency of human effort. Futile self-made covering ang tawag dyan. Isang marupok na pagtatakip sa sarili. Adam and Eve initially attempt to cover their shame with fig leaves, symbolizing humanity's inadequate effort to hide sin and guilt. So this reflects the futility and work-based righteousness
So lahat ng good works, hindi sapat. So may fear pa rin nung tinakpan. So, fear over faith. Their self-made covering results in hiding from God in fear, rather than approaching Him with trust and faith. Fear and faith are opposite. 2 Timothy verse 1:7, demonstrating that human effort cannot mend the broken relationship with God. Kaya mo magtahi ng mga dahon, pero hindi na natin matahi yung relasyon natin sa Panginoon. So fig leaves illustrate your attempts or our attempts to address sin independently. But self-reliance always falls short and leads to deeper separation from God. Ano yung mga ginagawa ng tao para mapalapit sa Diyos na hindi si Kristo ang kanilang daan? Magbigay nga tayo ng mga rason. Try nating i-type. Kukuha lang po ako ng tubig at iinom. And then meron pa tayong tatlo at matatapos na rin po tayo. Sakto, 3 minuto rin. Kahit lumampas naman tayo, okay lang. Kahit mga 10:30 tayo matapos kung merong question and answer. Kung wala man, mga 10:10 tapos na tayo. So, yan, good works, tama po. Ano pa kaya ang paraan ng tao para maligtas siya na wala si Kristo? Yan. Saglit lang po. Yan. Let me check your answers. Ginigradean ko to ha. Yung mga sumasagot. Sabi po ni Sister Rose Ann Carpio, good works. Pastor Amador, good works. Pastora Reina, good works. Pastor Joel, Sister Mirna, religiosity, tama, religious. Church membership, tama rin po. Pastor Kim, pag-aalay ng sakripisyo, tama po. Sacrifices, education. Man-made gods, so tama. Part din ng religion. Parang yun yung mga paraan nila ng salvation. So, tama po lahat tayo. Man-made gods, good works, sacrifices, religion, isa na rin talaga yon. Church membership, yan, parang pag di ka member, di ka maliligtas. Philosophy, education, money, yan, kahit pera, ginagamit nila para maligtas sila. Pera, pinapakain nila mga tao, akala nila maliligtas sila. Bibigay sila sa church. Nagdo-donate naman ako, nagpatayo nga ako ng church, pero wala siyang relasyon kay Lord. Parang ginagamit nila mga ticket. So, ganun din. At kung papansinin nyo, before this verse in verse 7, ang Diyos ay naglalakad sa Eden. And ibig sabihin sa Eden, nanunuot yung presence ni Lord. Parang gusto nilang ibalik yung presence ni Lord sa magitan din ng mga bagay kung saan yung glory ni Lord ay nandun. Kasi ang glory ni Lord nasa lahat ng ano yan eh, ng creation niya, 'di ba? So kumuha siya ng part ng creation, inilagay niya sa kanyang sarili para bumalik sana yung presence at glory ng Lord. Pero hindi pa rin talaga sapat. Hindi yung bagay na binahaginan ng kailangan, kundi yung source ng presence which is God. At yun talaga ang charity, tama din po 'yan. Yun talaga ang solusyon, yung source, yung sinuway nila. And the fig leaves illustrate nga yung bagay na yan, no? That illustrates our attempt to address sin independently. But self-reliance always falls short and leads to deeper separation from God. And ang kagandahan dito sa verse 21, chapter 3,
Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin. Sa ibang salin nga, God fashioned them a garment of skin. Kumbaga, nag-fashion si Lord ng garment ng skin. Siya yung gumawa. Siya yung nag-create. Kaya kung may unang sastre, sino yung sastre? Ano ibig sabihin ng sastre? Yung mga mananahi. Ay, si Lord yun. Siya yung unang gumawa. Hindi ko alam kung paano, kung tinahiman o ano, binalatan. Pero ang mahalaga, siya yung nag-fashion. Siya yung fashionista. At ang ginamit na runway ay yung daan patungo sa Eden, pero hindi papunta doon sila tumungo, kundi palabas doon. Di ba? Pero kahit palabas sila, it is it is the provision of God still radiates in this scene. So faithful provision by God. That means forgiveness through sacrifice. God provide garments of skin. Sa tingin nyo, tumubo na lang ba yung balat o pumatay ang Diyos or nag-alay ang Diyos ng isang buhay para makuha ang balat na ito? A o B, tumubo na lang ang balat o may pinagmulang hayop ang balat? Ano sa tingin nyo? Pwede naman magpatubo si Lord ng balat mula sa kanyang mga kamay. Skin! Lumabas ka, o, di ba? Tao nga nanggaling sa tagiliran ni Adan. Pero hindi yun yung process eh. Very clear na nag-sacrifice talaga ang Lord. Na para mahupa yung kasalanan ng tao, siya na mismo kumuha ng hayop. And then, habang binabalatan niya ito, yung mga dugo nun, alam niyo yun, yung mga, may mga tao na kapag galit, siyempre, nakagalit din naman yan, ano? Hindi naman pwedeng sabihin natin na hindi nagagalit ang Diyos. Nagagalit din ang Diyos, pero slow to anger, yun ang nakalagay sa Bible. Marahil para talagang mahupa yung galit. And may typology naman yun eh. Meron siyang gustong i-symbolize doon. Pero habang ginagawa, marahil satisfying siya na kailangan may maalay. Kayo dapat ito eh. Kayo talaga dapat tong mamamatay na to. Literal, physical na patay. Pero di ito na lang. And then yung dugo, yung naialay, no, nahupa yung galit ng Panginoon at yung hatol niya sa tao. So, nagkaroon ng tinatawag na atonement noon pa man by this garment of skin. Meron nang naialay, may na-shed na blood before pa si Jesus Christ ay ma-shed yung kanyang blood. So that is a perfect typology na yung garment na yon of skin pertains to our Lord Jesus Christ. Amen. So nagkaroon ng full acceptance. Yung bihisan ka, na kahit nagkasala ka, alam nyo, meron yung point na pumunta ako sa church. Medyo baguhan pa lang ako. And then, nung tutugtog ako, masyadong loose yung damit ko. Alam nyo, uso kasi nun yung loose yung damit eh. Alam nyo, mga year 2000, mga loose na pants. Bumalik yung panahon na yun, yung mga ambel. Bumalik noon eh. Dahil nauso yung mga hip-hop. Kaya yung mga guwapings na palabas nung panahon noon, mga maluluwag yung damit nila. And nagsuot ako ng ganun. Yung isang yung isang um, matanda din sa church na active officer ay lumapit sa akin, halika nga dito. And then kung lumapit ako sa kanya, itinakin niya. Bagamat kahit sabihin natin na galit siya, itinakin na niya yung damit ko. Mas naramdaman ko na concern kasi siya, ganun. Kahit parang kahiya sa akin, parang nararamdaman ko na uh, mahal niya ako, may care siya sa akin. Because of that simple act, naramdaman ko yung care. So, ganun din si Lord. Na marahil kung ikaw si Adan at si Eva at nakitang dahon lang yan, hindi yan tatagal. 'Di ba? Dahon lang yan, hindi yan tatagal. Sobrang mahal ng Diyos na parang ganito, anak,
maulanan lang yan, o alam niyo yung dahon, pag matagal yan nakadikit sa katawan nyo, ang dali niyang lumutong. Subukan nyo, kuha kayo ng dahon, lagay nyo sa katawan nyo. Dahil mainit yung katawan natin, ang dali niyang maluto. Yung dahon ng Melina, lulutong talaga siya, parang color green pa rin, pero pag ang tagal sa katawan mo, sisipsipin niya yung lamig ng katawan mo eh. And then pati yung init, lulutong siya. So ang bilis niyang masira. Eh ang Lord, ayaw niya ng ganyan na pansamantalang, ano, pansamantalang solusyon. Ang gusto niya, pang matagalan, pang eternal. O di ba? Ang galing talaga. Napaka-concern talaga ni Lord. Kung i-imagine niyo lang yung buong setting na habang ginagawa niya yung sariling pag-aalay, may panahon na nagsisisihan pa si Adan at Eva doon sa sulok. At si Satanas ay, ewan ko kung bumalikwas na siya, bumalik sa kung saan man siya galing na gumagapang. O yung serpent, na sabihin na lang natin serpent. And then, busy-busy siya na gumagawa siya. Di ko alam kung ano talagang pakiramdam o bigat ng pakiramdam na meron doon na inaasahan mo. Minsan na nga akong nagkamali. Gumawa ako ng perpektong, ang tinawag ko pa ay Lucifer, light bearer, liwanag, lucis. Napaka-perpekto nitong nilalang na ito. Sinalbahay niya ako. Kaya ako gumawa ng tao. Ganun ulit. Diba? Imagine, yung setting. Pasok tayo sa setting. Hindi naman pwedeng mabalatan ng kusa yung hayop, ano. Talagang merong naggumawa diyan. May kamay na gumawa. Doon ako naniniwala. Kaya yung salitang literal, mas naniniwala ako talagang hinawakan yung hayop, nagkaroon ng theophany. Then may dugo, lumanak. Habang ginagawa mo yon, sobrang mahal mo yung nagkasala sa'yo na hindi kasi mo. Tapos bibihisan mo siya. Ikaw anak, sinungaling kang tao ka. Pero binibihisan. Biruin mo yung ganong grace. Kasi itong ginawa mo, walang kapatawaran yan, pero kawawa ka eh. Binihisan mo pa ang sarili mo. Yan yung nabubulok pa. O ito na lang. Pang matagalan na to. Habang tumatagal, lalo tong tumitibay. Pero pasensya ka na, ha? Hindi ka pwedeng manatili dito. Baka kainin mo kasi yung ano eh, tree of life, yung bunga sa tree of life. Tapos, walang hanggang ka nang magiging masama. Ang hirap naman nung walang hanggang sinungaling. Kailangan mo talagang magkaroon ng limit. Kailangan yun. Darating ang panahon, mamatay kayo. So, yun. God's provision of garments points to His unwavering commitment to redeem and restore us. Amen? Highlighting the true reconciliation comes not from our efforts, but from His grace. Kaya nga sabi sa Bible in Hebrews, without the shedding of the blood, there's no remission. Walang kapatawaran ng kasalanan. And kung ang buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Kaya buhay ni Adan, para mabawi yung buhay na yon, ay ang Diyos mismo ay kumuha ng buhay mula sa ibang buhay, sa hayop, no? And pinalaya niya ang tao at sa magitan nun ay nagkaroon ng forgiveness. Kahit hindi sila humingi ng tawad, nagkaroon ng remission of sin. Parang si Jesus ang humingi ng tawad at nag-mediate na sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. In Genesis, nangyari din yon na may nag-reconcile, hindi yung taong humingi ng tawad, but yung initiation or yung pag-i-initiate ng Diyos para tayo ay mabawi niya sa kanyang mga kamay. And the sacrificial spilling of the blood, that's a sovereign substitution. Yun na yung tutukoy ko kanina. Provides garment of skin, implying the death of an animal. This act introduces the concept of substitutionary sacrifices, foreshadowing the ultimate sacrifice of Jesus Christ. So, foreshadow siya. Hebrews 9:22. And the salvation of grace, the shed blood for atonement. The shedding of blood emphasizes the necessity of atonement, highlighting that
only God can provide a sufficient covering for sin. Amen? So this covering serves as a typology of Jesus Christ, whose blood covers our sin and reconciles us to God. James 1:29, not just covers, but take it away and even washing away. Amen? Hindi ko na nailagay pero idadagdag ko yun. Hindi lang natapos sa covering, washing and taking away na. James 1:29. Hebrews 9:14. And the sustaining application is the supernatural gift of grace. The garments of skin represents God's grace, a gift of unearned favor. Unlike the fig leaves, which symbolizes fear, human effort, the covering provided by God points to the sacrifice of God, Christ, and the power of faith in Him. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. So the separation from the sanctuary, ito yung consequence ng sinful separation. Genesis chapter 3 verse 24, 22 to 24, yung sinasabi ko na uh, pinaalis sila doon. So the sacred space was lost and it pertains to the paradise or garden of Eden. Then nagkaroon ng separation from the sanctuary. Adam and Eve are banished from the garden, symbolizing humanity's separation from God's presence due to sin. The cherubim with a flaming sword guard the way to the tree of life, indicating that eternal life cannot be accessed apart from God's plan of redemption. And the sovereign mercy in restriction, safeguarding against sin, though banished, this act is also merciful, as it prevents humanity from eating from the tree of life in a simple state or sinful state, which would result in eternal separation from God. Ayaw ng Lord yung eternal separation eh. Kaya pinaalis sila doon. And spiritual application ito, the solution through Christ. So sin separates us from God's presence. But through Christ's sacrifices, the way to eternal life is opened once again. John chapter 14 verse 6 says, And Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me or through me. And the Christ foreshadowed as the gospel typology in Genesis chapter 3. So Christ is the conqueror. So ito yung covenantal seed na tinutukoy sa Genesis 3:15. It points to Jesus Christ, the ultimate offspring, who shall defeat Satan through his death and resurrection. Meron niyang kanta, Romans 16:20, sabi niya doon na, And the God of peace shall soon crush or bruise Satan underneath our feet. Our, kapatid, sa mga paa natin. So this promise is the first hint of the gospel, showcasing God's redemptive plan for humanity. And Christ's covering by the cleansing of the blood. Just as God provided garments of skin through the shedding of the blood, Christ's sacrifice on the cross provides a perfect and permanent covering for our sin, and his atonement offers us redemption and reconciliation. So letter C, and the last, confidence over condemnation, which is courage through faith. The contrast between the fig leaves and the garment of skin illustrates the difference between relying on human effort, which leads to fear and separation, and trusting God's provision, which brings grace, love, and reconciliation. As 1 John chapter 4, verse 18 says, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Amen? At ito na ang conclusion natin. Praise the Lord. To close this, in Genesis chapter 3, verse 14 to 24, illustrates the consequences of sin, pain, toil, death, and separation from God. Adam and Eve's choices fractured their relationship with the Creator, leaving humanity in despair. Yet, in the midst of this darkness, we see God's magnificent grace. Amen. His provision of garments of skin foreshadows the ultimate sacrifice of Jesus Christ, whose blood covers our sins once and for all. Praise the Lord. Kaya nga atonement at one moment, God invites us to let go of our self-made fig leaves. Tulad ng sabi natin, ano yung mga self-made fig leaves? It's either philosophy, religion, or gods, idols, education, money, fame, power, good works, everything. Yung self-made fig leaves. It symbols
Those are symbols of fear, shame, and embrace the grace found in trusting Him. Amen? So, yun dapat. Embrace natin yung grace ng Lord. I-let go na natin yung self-made fig leaves. As we reflect on His question, where are you? We realize it is not for condemnation but an invitation to restoration. Napakaganda. Kaya pag sabihin mo, ang tanong na, where are you? It is an invitation to restoration, not condemnation. Through Christ, the way back to the Father is open, offering us forgiveness and hope. Let us choose faith over fear, casting aside guilt and shame as we walk in fellowship with Him. In accepting His covering of grace, we find true belonging and peace, and we are empowered to extend that love to others, saving souls for Christ. Amen! Praise the Lord. Isang malaking amen naman dyan. Pagpalain tayo ng Panginoon.